Huwag ka muna magpakita yung mukha mo. Ako muna. Tumawa sila. Sabi ko nga sa kanya, huwag kami magsabay sa screen. Baka malata na hindi siya gwapo, ako ang gwapo. Joke lang ah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Ayan. So, alis na ako para siya na ang magpakita sa screen. Ayan. So, camera action! Ayan. Gwapo ba? Sino mas gwapo sa totoo lang? Siyempre ako, di ba? Joke lang. Pila edad ni mo? 25 ba? So, nagatrabaho na ka, sir? Yes po ba? Okay. Ano siya trabaho ni mo? Customer service po. Okay. Sa dapit? Hindi, sa Starbright. Okay. Sa Starbright. Okay, okay. Okay, Ma'am Len. Blend. Okay. Starbright na parang bookstore? Apo. Ayun, mga book supplies. Ay, book supplies. School supplies. Sige. So, mag-asawa na po kayo? Ay, kapatid ko, Dok. Ay, kapatid ka. Buntis kang mga buntis. Sorry. So, sige. So, single ka pa ngayon. Single pa na. Macho ka. Macho. Baka, Baka hindi macho kaya single pa. Single pa? may girlfriend siya, Dok. Ayun, may girlfriend? Singular o plural? Girlfriends? Hindi, joke lang joke lang. Anyway, sige, so Monday to Saturday ang trabaho po ninyo. Yes po. So, sige, so 8 to 5 pa rin. Yes po. Okay. Tapos pag Sunday, off na, rest day na. Magkasama kayo sa bahay. Hindi na. Hindi rin, May Dok, asawa na boarding pala kayo. house. Wala rin, Dok. Iba ang boarding house ko. Iba ang boarding Ay, house. taga saan pala kayo? Cotabato pa, Dok. Okay. North Cotabato. Talagang, single ka pa rin. Yes, Dok. Baka nakita mo lang ako, bigla kang single. Char! Kayo po ba yung nagpapadala ng pera sa mga magulang ninyo? Yes, Dok. Baka hanggang lang kayo, hanggang lipstick lang yung sweldo ninyo. Char! Tapos ikaw naman, huwag ka muna mag-girlfriend kasi, syempre, baka ikaw ang gumagastos, ha? Hindi. Hindi, dapat KKB. Dapat huwag masyadong kayo, huwag na kayong lumabas na kumain kasi mahal. Kay Jollibee nga, times 3 ang presyo sa bahay lang, dilata, noodles, pwede na yan. Kasi kailangan talaga mag-ipon kayo ng pera. Lalo pag single pa kayo. Hindi lang meron sana kayo padala sa mga magulang ninyo, kundi sa pag-ipon kasi ng pera, palagi ko sa sinasabi ito na para balang araw gagawa kayo ng negosyo. Ang pinakamagandang negosyo para sa akin yung kainan, yung eatery, yung karinderya. Syempre, pag umunlad na, syempre, next is yung restaurant. Huwag mo na aircon kasi magastos. Syempre, eventually, with aircon ng restaurant. No? Kasi pag panghabang buhay kay empleyado, hindi kayo yayaman yan. So, kailangan, pag mayroon kayong sahod, buwan-buwan, itabi ninyo para sa negosyo ninyo balang araw. Entiende? Kahit hindi ka marunong magluto, matututo ka. Kasi ang number one negosyo ngayon na hindi talaga iniiwasan ng mga tao ay syempre yung kainan, di ba? Kasi yun ang number one basic need, food. Kaya imbis pupunta sa mga Jollibee o ang mahal-mahal doon, okay, mag-ipon kayo, okay? So yun ang gagawin niyo kahit kayong dalawa magsama kayo. Ganun yan. Diba? Iba talaga pag kayong dalawa na, chip in, negosyo, bantay-bantay. Hindi na kailangan ng empleyado. Diba? At least nakakatipid na kayo pag meron kayong negosyo. Ganun yan. Kumbaga, together we stand, divided we fall. Ganun yan. Ito lang ito, advice. Kasi hindi lang ako hanggang doktor sa sakit lamang, kundi tinitingnan ko talaga yung future ng mga tao, ng mga pasyente natin,
Okay, so ano pong problema natin? Sige, sakit ang kuto-kuto. Sakit daw ang kuto-kuto sa sikmura na naman. Kanina sikmura, ngayon sikmura na naman. So, kailan nag-start yan? Itong last Domingo lang. Last Domingo, Yes po. yung isang linggo. Yes po. So, ibig sabihin, seventh day ngayon kasi Sunday, bukas. Sunday na naman, 8th day na bukas. 1 week, 2 week na. Ay, Nagpa-check up ba ako? Mag 2 weeks Two- na two daw. weeks na. So, anong pinainom sa inyo? ang Kremil di-find S. ko itong Kremil S. Yun lang. Yes po. Ano pa? Omeprazole po. Okay, maganda naman po omeprazole. Okay, ilan milligrams po yung omeprazole na binigay sa inyo? 10. No? 10, walang 10 po. 20 lang po. At saka 40. Full na kalimutan. May dala kayong reseta? Wala. It's okay. How many times ka nag-omeprazole? Kuha lang daw, parang before 1 week. Once a day lang. So, baka 40 milligrams yun kasi once a day. Okay? So, anyway, wala nang iba. Yun lang. How many days ka nag-omeprazole? 1 week na daw. 1 week. So, Straight? ko itong 25 inom. Oh, 25. June 25. So, last Thursday pa yan. Okay? So, June 25, last Thursday. Okay. So, more or less, ano na, 7, 8, 9, ika-10 araw na ngayon. Anyway, nung uminom kayo ng omeprazole at saka Kremil-S, I'm sure napansin po ninyo na parang medyo nabawasan po yung sakit siguro, no? Basta mo doktor. Ha? Balik na. Pabalik-balik. Okay, sige. So, yun lang po ang nainom ninyo. Yes po. Okay, so, dito naman tayo sa gwapo. Tama ka na. Okay, baka mawalan tayo ng viewers kasi gusto ng viewers gwapo, di ba? De, joke lang eh. Gwapo naman ito eh. Sabi ng nanay niya. kasi, eto kasi, okay naman po yung gamot. Kaya lang po para sa akin, wala naman kung ibang intention, no? Okay, tungkol sa desisyon ng yung unang doktor niya. Kaya lang po, para sa akin, kulang po yung omeprazole. Kasi pag once a day lang, para sa akin, kahit 40 milligrams, ang effect po niyan ay mga kahit 8 to 10 hours lamang. Ha? So, paano yung 14 na oras sa loob ng isang araw? Wala ng proteksyon. Ha? Kasi ang purpose ng omeprazole is para masuppress yung production, yung secretion ng acid from the stomach. So, ang protection ng omeprazole pag once a day, yung 40 milligrams, ay mga 8 to 10 hours lamang. So, para sa akin po, kulang. Yun ang number 1. Kaya, hindi totally na-suppress yung paglabas ng acid sa sikmura. So, mananatili po siya hyperacidic. Okay? So, yun ang problema ninyo, ha? Pangalawa, okay naman po yung Kremil-S. Kaya lang po, ang Kremil-S, kailangan pag inom ng Kremil-S, para sa akin, i-double dose po natin, 4 times a day po natin, no? After breakfast, after lunch, after dinner. Okay, ideally, 30 minutes after meals and then 1.5 hour after meals. Pero, medyo mataas ang dosage, pero okay pa naman. Magastos lang po. So, pag mag-Kremil-S kayo or aluminum magnesium hydroxide tablet, ang binibigay po natin ay 2 tablets 3 times a day before meals ang gusto ko. Kasi, sa umpisa pa lang, marami ng acid, tirahin na natin, iwalan na natin yung acid. Kasi yun po ang effect ng aluminum magnesium hydroxide tablet to neutralize kagad yung acid na nagpondo sa kaniyang stomach. No? Okay, yung omeprazole naman, isusuppress po niya yung paglabas ng bagong acid. Samantala, ang Kremil-S or aluminum magnesium hydroxide tablet, i-neutralize kagad, iwala niya kagad yung lumang acid na nagpondo sa sikmura niya na napakarami ngayon. Kasi nga, meron po siyang hyperacidity. Okay? So, magandang combination po yan. Pero pangatlo, kailangan ito kasi para mawala yung sakit ng tiyan niya, ipakalma natin yung bitukan niya kasi irritable nga, hindi siya nilagyan ng pagkain sa tamang oras, hanggang ngayon galit pa yan. So, magdagdag po tayo ng dicyclovirin tablet, 2 tablets 3 times a day before meals na naman. Kasi, ipakalma muna natin yung stomach niya before siyang kumain. So, pag dicyclovirin tablet, 2 tablets 3 times a day, before meals for 3 days. No? So, yun ang ating approach, no? Or yung pagbigay ng gamot. So, pero kailangan ko malaman bakit ito nag-hyperacidity?
Ha? Para hindi na siya babalik dito. Para hindi na ulitin yung dahilan kung bakit siya nag hyperacidity. Katulad ng sinabi ko, ang daling gamutin yung hyperacidity, pero kailangan tanungin natin ang pinakasanhi ng hyperacidity. Otherwise, babalik at babalik yung pasyente dito kasi hindi po niya alam kung ano yung sanhi ng hyperacidity at ibabalik na naman niya yung maling lifestyle na pwede yun ang dahilan kung bakit naging hyperacidic siya. So, ang tanong ko sa iyo, bakit ka nag-hyperacidity? Late patulog, number 1. Ha, 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 ha. 11 o'clock, 12 o'clock. Tama, no? Nakikita kita sa bintana, tuwing dumadaan ako sa bahay ninyo, Ha? Number 1 yan. Kaya bawal po yan. Ha? Kasi tuwing nagsa-cellphone kayo sa gabi at hindi kayo natutulog, lumalabas yung acid yan, Ha? The only time na lumalabas yung acid sa sikmura ninyo, or rather, the only time na pinakamenos lumabas yung acid sa sikmura ninyo ay pag natutulog ang isang tao. Kaya if I were you, pag dating sa bahay, ligo, kain, tulog na. Wala nang cellphone. Ha? Okay? So dahil po late kayo matulog, minsan pagising sa umaga, late na rin at nagmamadali kayo magpunta sa trabaho. Tama po ba? At hindi na kayo kumain ng almusal. Tama po ba? Kaon na po. Pero konti na lang at dahil nagmamadali kayo. Minsan pagising sa umaga, diretso kape. Wala kayo kape. Good. Walang kape. Okay, so anyway, dapat matulog na maaga para makagising rin na maaga para hindi tayo magmamadali, para sapat yung kainin natin para sa almusal natin. Kasi pag konti lang kinain mo dahil nga nagmamadali kayo, dahil nga late gumising, dahil nga late natulog, wala. Yung hyperacidity mo, mananatiling nandyan po yan, ha? Okay? So, ayusin po ninyo lifestyle ninyo, ha? Matulog kayo ng maaga, magising kayo on time for breakfast, at kumain kayo ng yung tamang quantity of food, ha? At saka, syempre, bawal yung mga Alaxan, Flanax, mefenamic acid, Gardandol, Phenylponstan, ibuprofen or Advil, Skelan or Naproxen, bawal po yan as pain relievers. Kasi madalas uminom ng mga pasyente itong mga gamot na ito, thinking na itong mga gamot na ito para sa sakit sa sikmura. Kasi pag in-advertise itong mga gamot, for pain kasi. Pain. Okay? Although pinapakita yung pain sa katawan, agay! Kaya pwede itong gamot. Akala ng mga tao na pwede rin itong mga gamot na binanggit ko para sa pain ng sikmura. Hindi po pwede yan. Lalong lalala yung sakit ng sikmura ninyo. Pag uminom kayo itong mga pain reliever. Kayo po ba uminom ng mga gamot na binanggit ko? Hindi. Hindi naman po. Okay. So, bukod sa kape, bawal ang soft drinks, bawal ang iced tea, milk tea, ha? Bawal muna, ha? Lalo yung alak, bawal, ha? Okay? At saka, matulog na kayo ng maaga. So, Sabado ngayon, wala kayong trabaho bukas. Tama po ba? Pero, hindi kayo pwede matulog ng late. I'm sure, pagdating ng Sabado ng gabi, lalong late kayo matulog, no? 1:00, 2:00 pa siguro, no? Tama po ba? At hindi na kayo gumigising ng linggo, ng umaga, ng almusal. Tama po ba? Tama. At 10:00 kayo ng gising. Tama po ba? Ayun. Bright. Okay? Maraming salamat po.